Kinuha ko doon sa probinsya kasi iiwas ko doon sa yung boyfriend mag-asawa kay aga pa. Pinapunta ko dito tapos ko doon sa boyfriend ko. Pinagtiwalaan ko sa kanya nga para tunay nung kapatid niya pero ginalaw niya pura. Yung boyfriend niya po nagsabi sa akin nangyari sa kanila, nagsisix daw sila po. Kagustuhan po namin yan. Panagutan ko na lang yan, sir. Bayaran ko na lang, sir. Ayaw ko magkulong, sir. Pasensya na po. Sasamahan po namin kayo sa PNP, pati sa social worker. Lahat ng klaseng tulong support ibibigay sa inyo. Of course, kami po ay nasa likod nyo. Magandang tanghali po, sir. Opo, nalaman nyo naman po, no, kung ano nangyari. Ba't tumantong po sa ganun yung insidente naman, sir? Yung kwan kasi, ma'am, una niya, nanghiram ako cellphone sa kanya. Oh. Tapos, patay niya ako, parang ginakuha niya ako ba? Dinadapi niya yung likod ko, sakit din yung likod ko. Paano pong ginagawa sa likod po ninyo? Anong ibig sabihin nun? Pinupukpok niya, tapos nanghiram ako ng cellphone. Sabi ko, pero mo cellphone. Sinabi niya, manghiram ako cellphone, mag-email ako. Yun, paghiram ng cellphone, patay dogsing sa akin ilang mga, patay garat-garat sa akin, pag ginakuha niya yung mga damit ko, patay binubugbog niya ako sa likod. Hindi, bakit tumantong daw sa panggagahasa? Hindi naman gahasa yun, ma'am, kasi kagustuhan din. Kasi kung ginasa ko man, sana sumigawan sa kamigalos. Hindi ko ginasa yan, ma'am. Kahit anong patalim, wala pa akong tinutok niyan. May relasyon po ba kayo ng kapatid ng kasintahan po ninyo? Wala pa kami relasyon po, ma'am. Napunta lang sa ganun. Iwan ko lang, natukso lang talaga ako, ma'am. Kuwan na ako, ma'am, Isa lang yung datulugan ko, sa baba ko doon naghiga, doon sa taas, sa may higaan ko dati. Ang umpisa niyan, yun nga, nanghiram ako cellphone sa kanya, 3 beses. Pero yung sinabi niya na 3 beses ko ginawa, hindi po, ma'am, hindi totoo yun, ma'am. Ilang beses niyo po ginawa? 2 lang po. Nung kami lang, 2 araw. So sa barracks po na yun, sir, kayong 2 lang po ang natutulog doon? 2, tapos sa kabila, yung kabilaan parang lang yung ganyan na plywood, yung parang plywood lang yung harang sa amin. Tapos yung kapitbahay, meron din. Katabilan din. Sinabi niyo po na pinagchichismisan na kayo ng mga kapitbahay po ninyo, pero hindi niyo po naisip yung ate po, yung girlfriend ninyo? Naisip ko po. Sana patawarin nila ako, huwag na nila ako pagkulong kasi yung papa ko may sakit rin. Wala nga akong pira ngayon. Sana pagpasensyahan nila ako. Nagawa kong kasalanan, ayaw kong magulong kasi yung papa ko ako lang nasahan. Pero alam niyo po, sir, na menor de edad po yung ginalaw po ninyo? Hindi ko alam po, ma'am. Hindi ko alam. Alam po ninyo? Wala po kong alam na menor edad siya. Wala po kong alam. Sana hindi nila ako pagkulong. Mukhawa ako sa kanila. So ibig sabihin po niyan, sir, yung pagharap nyo po dito sa amin, dito sa Taguig Police Station, ay voluntary po kayong sumusurrender? Surrender ako, ma'am. Mag-surrender talaga ako. Ano pong mensahe po ninyo sa inyo pong girlfriend? Ma'am, pagpasensyahin mo na ako, ma. Ayaw kong magkulong, ma. Nang maghawa ako, may sakit yung papa ko na. Yung mama ko na. May sakit rin. Tandaan na si mama. Gusto ko makatulong na ni mama. Tawarin niyo ako. Ako makulong. Gaya po ng sinabi po ninyo na mag-voluntary surrender po kayo dito sa Taguig Police, maaari na po tayong pumunta po sa investigation office po para makunan po kayo ng salaysay. Bogart! Ikaw ba ang inaamin mo ba? Ang kasalanan mong ginawa? Inaamin ng babae rin po. Yung bang iyong pagsuko ay voluntaryo at walang pumilit sa'yo? Wala po. Ako lang talaga po sumuko. Nalalaman mo ba na sakali na yung pag-amin mo at yung pagsuko mo voluntaryo ay may karapatang parusa at pagkakakulong? Ha? Ha? Nalalaman mo lahat yon? Ayaw ko magkulong. Mag-aawa ko sila. May sakit yung papa ko at saka mama. Ha? Masakit yung mama ko at saka papa ko. Nagmag-aawa ako sa kanila. So ganito, no, ang gagawin po natin dito, ma'am,
ipoproseso po natin ang pagsuko niya. So kagaya po na sinabi ko sa inyo kahapon on air, na once na sumuko siya voluntarily, iharap po natin siya sa prosecutor kasama po yung complainant o yung biktima ng pangahalay. Ano po? So hayaan po natin na ang piskal po ang magpasya at kung ano man po ang magiging kahinatnan, sigurado po na may violation po siya na kinaharap maliban po sa ang biktima natin ay minor de edad. Ano? So dahil nga po voluntary sumuko ito, ay sigurado subject for inquest po siya. At hahanap po tayo at tayo po ay makikipag-coordinate sa PAW para po sa kanyang pagsuko, ipoproseso natin at ito-turn over po natin siya sa Women's Divisions Desk po ng Taguig po para iproseso rin po at saka gawa po ng karapatang dokumento. Bakit ginawa mo sa kapatid ko? Pero sa kapatid ko. Masakit sa akin yung ginawa. Alam mo yan. Nagtiwala ako sa'yo. Dili, kung makala ng tawad mo, dili matakaya. Nagtiwala ako sa'yo po. Ano ginawa mo sa akin talaga? Matay ang magulang ko. Tiwala sa'yo. Alam mo yan. Sinasabihan ka. Sobrang. Alam niyo ba pagmahal ko sa'yo? Grabe pagmahal ko sa'yo. Kahit ginawa mo kong tara, pero hindi tanggap ko yan. Pero sa kapatid ko, hindi ko matanggap. Pagbayaran mo yan, ipakulang kita. Yun lang talaga sa akin ng kapatid ko. Ang sabi ng magulang ko, ninatanggap ka. Pinatunay ka ng anak. Tapos, ganun yung nangyari sa kapatid ko. Ano yung nasunod sa utak mo? Ano nasunod sa utak mo? Nikote, wala ka. Naisip mo yan. Una-una ko lang isipin mo, kapatid mo yan. Tinunay mo sana kapatid, pero anong ginawa mo? Anong ginawa mo lang? Parang ibang tao mo lang ginawa. Sinira mo lahat. Sinira mo lahat. Saan ka makakita ng babae na nagtintindi ko sa'yo lahat-lahat? Bakit yun? Ito ginante mo sa'yo ng sakit. Di ko yan matanggap hanggat kailan. Sinasabi niya daw po kanina na aware daw po ang kapatid po ninyo sa ginagawa po nila. Hindi yan. Hindi niya masabi yan sa kapatid ko. Natakot yung kapatid ko sa kanya. Takot yung kapatid ko sa kanya. Kasi hindi niya. Iya bang ginagsabihin ng kapatid ko nga hindi magsabi sa akin. Tinuruan pa niya yun. Alam mo yan, Andres, yung mga kapatid ko. Kahit uto-utuin yan, mauto pa niya yan. As part of the intervention plan po na pwedeng ibigay po, especially to overcome the trauma po natin patient, we will conduct an initial screening po. Para po, yun po ang basis po natin kung possible po siya na i-further management po siya sa National Center for Mental Health for the psychological screening po, or psychological assessment po doon. So, aside po doon, kung may mga necessary pa po silang kailangan na pwede po namin maibigay, we're very much open naman po, especially po the city government.
Doon po ma'am sa pag-uwi po ma'am, dahil nga po may decision po sila doon, so hindi naman natin pwede pong i-ignore po yon, then we have to respect po yan. Magkakaroon naman po tayo ng adjustment po sa bagay na yon. So we will coordinate po with the concerned LGU po doon or the City Social Welfare po kung saan po sila uuwi po. Para na sa gayon nun po magkaroon din po ng closely monitoring po ito. Para kung sakali po na doon sila, hindi mapuputol yung intervention na ibibigay dito initially. And at the same time po, mai-inform din po kami or sila kung ano na po ang magiging takbo po ng case base po sa recommendation po na ating mga city prosecutors po. Tatagan mo lang po ang iyong sarili. Definitely po, huwag niyo mong kakalimutan na may Diyos sa taas na magagabay sa'yo. Kumbaga, itong nangyayari sa'yo ay malalagpasan mo ito. So, huwag ka lang panghinaan ng loob. Gamitin mo yung pamilya mo as support system. Kung may mga kaibigan ka, pero mas maganda kung family itself po. So ako naman po ay nananawagan po sa pamilya na sana po ibigay po natin yung full support po sa iyo po kapatid. Dahil una-una po sa lahat, kumbaga yung strength po kasi manggagaling po sa inyo. So kung nakikita po kasi niya na pinanghihinaan kayo, how much more po sa batang ito. So may malaki pang future na naghihintay sa'yo. Ipagpatuloy mo yung despite na nangyayari sa'yo, yung pangarap mo sa buhay. So, hindi sana ito ang maging dahilan para maging lungkot ka. Kundi, ito yung dahilan para kahit papaano, marating mo kung ano ang gusto mo sa buhay. At ipakita po talaga natin na kahit anong pinagdadaanan po natin, kahirap man po yan, lagi pong may Diyos sa taas po na gagabay sa inyo. Ha? Yung victim po is ni-refer natin for genital physical examination. Tapos yung mga investigator ko, kinuha na ng salaysay. Tapos kinolekta po natin yung mga ibang pieces of evidence. Tapos final po natin, nagtungo tayo sa Hall of Justice para i-file po yung kaso. Ang kaso pong final natin laban dun sa suspect is RA 353 anti-rape law. Nalaman nyo na po ba yung nangyari po sa kanya? Opo. Paano nyo po nalaman, ma'am? Tinawag niya po at saka ate ko po na merong nangyari sa kanya. So, kilala nyo po ba yung suspect, ma'am, ang gumawa po nito kay Nene sa kanya? Kilala pero sa cellphone lang po, tawag-tawag. Ano po yung pagkakakilala nyo po sa kanya? Para lang, basta hindi ko gusto siya para sa ate ko. Parang ano siya, parang nagdroga. Okay. Parang ganyan yung mukha niya, saka yung mata niya. Parang ganyan. Pero nasabi nyo na po ba yan sa ate ninyo na hindi mo siya gusto? Hindi ko po sinabi. Nung nalaman nyo po yung nangyari kay Nene, ano pong pagkakakwento po sa inyo ng ate po ninyo? Sabi niya, nire-rep daw siya. Tapos yun, hindi ko maano. Kasi masakit para sa akin po na ganyan. Na rep sa na boyfriend pa sa kapatid kong ate. Parang talagang hindi ko masakit. Tapos po, kinausap nyo yung ate po ninyo na dito muna. Opo. Paano po yung pagkakasabi po ninyo? Nandito magsistay siya para yung niya, mababalik yung sa unang pag-iisip niya. Maging maayos po. Maging maayos. Gaya po niya na ipinangako po ni Idol Rafi po, no, na magsasampa ng demanda. Nakapag-file na po kami sa Taguig Prosecutor's Office po, no. For the meantime na nagkaroon din po ng initial evaluation po ang Taguig City social worker po kay Nene. And dahil nga po dito muna siya pansamantala sa Dumaguete maninirahan,
At gagawin din po natin na mag-endorse po tayo. Tingi po tayo ng assistance naman sa Shaton Municipal Hall para naman sa intervention din ni Nene, para kung sakali man po na maibalik ba sa kanya yung kung ano man yung pag-iisip niya, may ilayo doon sa stress, doon sa nangyaring insidente sa kanya. Ano po yung maibibigay po ninyo na assurance naman or sa atin ba na safe naman si Nene dito sa inyong tahanan? Opo, safe siya dito. Kasi ano man, yung kamag-anak naman dito. Kami. Safe siya dito. Ano po yung maaari niya po munang gawin habang hindi pa po tapos ang school year, di ba? Ano po? Andito lang siya. Na, sa pamangkin niya. Nana. Yung maglalaba or luluto. Makipaglaro sa mga anak po ninyo. Yung magliligo dun sa bye-bye. Ayaw rag ka po problema og andiri ka kay mahalan ka na mo, mahal ka na ako og sa imuhang kuan. Dula ra gud diri. Mura pud na. Ano po ma'am yung mensahe po ninyo dun sa suspect sa gumawa po kay Nene? Sana magbago na siya. Babayaran yung ginawa niya sa aking kapatid. Sana hindi na siya lalabas kasi baka merong mabiktima niya na iba namang babae. Ayan Nene, kamusta ka? Ano nararamdaman mo ngayon? Masaya, tapos nakauwi na ako dito, tapos safe na ako dito sa ate ko. Ano yung masasabi mo kay ate mo ngayon nandito? Maraming salamat po kasi tinulungan niya ako. O si ate mo naman na nasa Maynila, anong gusto mong sabihin? Maraming salamat po sa tinulong niya sa akin. Nakasuporta sa akin, tapos tinulungan niya ko sa lahat ng problema ko. Idol Rafi, maraming salamat po sa tinulong mo sa akin. Sana marami ka pang matulungan niya kagaya sa akin sa problema ko. Rest assured na kami dito sa MSWD ng Shaton, tutulong kami sa abot ng aming makakaya. And then, meron kami namang mga programs and services to cater their needs. I-refer namin siya doon namin sa Dumaguete na merong tinatawag namin na Casa Esperanza, isang LGU managed by the city government. And then, we could refer clients, especially abused children, na sa facility nila na mag-provide din ng temporary shelter. And then from time to time, we have a coordination. We have a supervision meeting, monitoring meeting with the head of the Casa Esperanza facility. So, in terms naman doon kasi sinabi ni Nene na pupunta siya doon for the meantime sa kanyang ate. So, rest assured na ipa-follow up namin palagi, monitor namin si Nene sa area, and then base sa assessment ko, she's in need of counseling, and then train naman ako sa stress debriefing, so maka-provide din ako sa kanya doon para naman maibsan yung trauma or bigat na nararamdaman niya sa problema na very traumatic naman pag inilagay natin yung self natin sa kanya. Siguro ganun din ang ating mararamdaman. So rest assured ma'am na we will do all our best to cater or to provide her with our programs and services. And then pag gusto niya na mag-aral after ba nung matapos yung case niya doon sa Manila, and then we could also enroll her in our dito sa local, and then we also have an educational assistance, one-shot financial assistance to all our sexually abused children. Ma'am Deli, maraming salamat po sa pag-accommodate po sa amin, and nabigyan po kami ng additional information pa kung ano po yung pwede pa nating maitulong dito kay Nene. I would like to thank Senator Rafi Tulfo for having this kind of program which I think na makatulong talaga
especially sa amin na part na to for advocacy naman, na at least merong somebody sa ating society na nagpapahalaga, na nagbibigay ng assistance or comfort man lang. Comfort especially sa ating mga victims, which is, I think, the best na pamaraan na makahelp din sa amin, especially sa MSWDO na nakalodge sa lahat ng LGUs, na makatulong rin kami, mag-collaborate tayo for the best of our, especially children who are abused. So, maraming salamat, ma'am, for coming. And then, we hope we could mag-coordinate tayo, especially sa case ni Nene. Yes, ma'am, will do po. She is really in need of our support. Ayan po, Ma'am Loida, ito po yung bahay po ng ate po ni Nene. So temporary po. For the meantime, ma'am, habang hindi pa po siya nakukuha ninyo po ng mga social worker po natin, dito daw po gusto munang patirahin si Nene po. Yun po ang assessment namin na hindi po siya conducive for Nene to stay here for the meantime for her recovery. So we'll seek for another alternative, temporary shelter for Nene para makatuluyan na siya fully recover from her traumatic experience. Salamat, Idol, sa tulong niyo po sa kapatid ko na ligtas na umuwi dito. Salamat sa tulong lahat-lahat po. Pagsuporta at ibinigay mo sa kapatid ko po. Salamat po. Hindi po kami nagkamali na humingi ng tulong sa inyo po. Maraming salamat po, Idol Rafi.